Hello everyone. We will now check our accounting cycle. Kung saan na ba tayo? Okay. We are already done with the post beginning balance. And then we're already done with our transactions or analyzing transactions, our journalizing, our posting, and our unadjusted trial balance. Saan? Sa ating, let's move this one, worksheets. Okay. We're done with this one. 1, 2, 3, 4, including the post beginning balance. Kaya dapat na ginagawa talaga natin siya, okay, in chronological order pagdating sa ating steps sa ating accounting cycle. Again po, dapat po naayon sa ating accounting cycle. Now, since we're done with this one, 1, 2, 3, 4, now we will proceed with the adjustments. Okay? Here in our adjustment, we will post adjusting entries. And therefore, ang gagawin natin dito ay mag-journalize and magpo-post tayo ng adjusting entries. So, ibig sabihin, babalik ulit tayo sa pag-journalize and pagpo-post. Pero here, mga adjustments ang gagawin natin, which is important. Okay? To update the financial statements. Or I mean, to update specifically the trial balance. Kasi unadjusted pa siya. Okay? So, napaka-importante nun. So, hindi tayo dapat gagawa ng financial statements na walang mga adjustments. Dapat meron talaga. Again, we will begin, okay, based dito, nababasa ninyo, journalize and post adjusting entries. Okay? So, let's go. Dito nagkakaroon ng problema ang iba. Okay? Let's remove this one. Kasi, right after nilang gumawa, again ha, paulit-ulit ko kasi yung sinasabi, right after nilang gumawa dito sa General Journal, ginagawa nila, nilalagay nila ng adjusting entries. Okay? Tapos, pinopost nila. Okay? Kaso nga lang, may transactions kasi na kailangan updated, okay? At hindi mo directly makukuha yung tamang sagot kung wala mo pang nagawa at hindi ka pa nag-post ng mga unadjusted na mga entries, okay? Although, for assessment purposes, pwede mo pa rin to siyang ilagay, okay? Again ha, kasi ito kasi sinasabi ng mga trainee, sir, pwede namin ilagay na lang kasi para hindi waste of time. Pwede pa rin po, provided, right after this one ha, yung kanina. Okay, so ibig sabihin dito, sa journalizing, so pwede nyo nang ilagay dito ang adjusting, okay, adjusting entries. Pero, wag nyo muna siyang ipopost. Okay, at hindi nyo muna i-compute ang depreciation. Okay, wait. Kasi sa depreciation, baka ang maging basis nyo yung beginning balance. Okay, baka, so mali yun. Okay? So, begin with our adjusting entries. Ang ginagamit natin dito, yung end day ng accounting period. So, this is October 31. Okay? So, itong unahin natin. We have here, utilities expense and utilities payable. Ano ba ang mga characteristics ng isang adjusting entries? Ano-ano yun? Okay? You may pause the video and answer it. Or yung tinatawag nating golden rule. Ano-ano ang mga golden rule? Number 1, there is no cash involved. Okay? Walang cash involvement kapag adjusting entries. Pangalawa, there is at least one income statement account. Okay? And pangatlo, pwede ding definitely, hindi pwede din, definitely, dapat may isang real at may isang nominal account. Okay? It contains at least one real
and one nominal accounts. Okay? So yun. So let's start with this one. So here we have here utilities expense and utilities payable. This is 1,000. Alam natin na ito ay adjusting entries kasi makikita natin kasi 'di ba pinag-usapan October, makita natin November. So dito lalagay natin. So pag dito, nilalagay po natin siya sa ating saan? General journal pag adjusting. So utilities expense. And then, lagay natin dito, utilities payable. Para ma-determine natin itong utilities payable, kasi dalawa yung utilities payable, lagyan lang natin ng dash. Tapos, sabihin natin, water company. Okay? Dapat naka-indent to siya. Oops, bakit ayaw mag-indent? Ayaw pa rin mag-indent. Ayaw niya talaga, guys. So, indent na lang natin siya ganyan. Okay, lagyan natin dito, to record water consumption October 2020. Dapat naka-indent din to siya ha. Hindi to kailangan na merong open and close. Kano to dito? This is 1,000. Okay, ito din nakalagay, 1,000. Tapos, since this is beginning, okay, the adjusting entries, lagyan natin ng to. Okay. We're done. And then, lagyan na natin. Lagyan ng space ha. Napakahalaga na may space. Alam nyo na yan. So, copy-paste ko lang to siya dito. Kasi pareho lang naman to siya dito sa ating, eto electricity. I-change ko lang yung date. I mean yung date. Anong date? Pangalan. So, since this is water, lagyan natin electricity company kasi pareho lang naman sila ng entry. Electricity company. To record electricity consumption. Again, ano yung una sa adjustments? Journalizing muna, tapos posting. So, babalik tayo sa journalizing, tapos after nito is mag-post tayo. So, this is 4,000. So, lagyan natin dito 4,000. Okay. We're done. Now, we go here sa ating SSS. So, this is, kung i-journalize natin to siya, magiging SSS PhilHealth Pag-ibig Contributions Payable. At mali po ito. Dapat ito ay SSS PhilHealth and Contributions Payable. So, i-change ko muna. Wait. Okay, ang entry natin dito ay SSS PhilHealth and Pag-ibig Contributions, which is an expense, at i-credit natin siya sa SSS PhilHealth and Pag-ibig Payable. Okay. Yan, pag adjusting entries, walang cash involved. Okay, may nakita kayo dito, baka naguguluhan kayo. May cash naman dito Check good as cash. November 10 to siya Okay, kaya ganyan. Okay. Pag-ibig payable. Okay. Oops. Dapat meron talaga to silang parang hindi naaayon ng mabuti ang ayusin natin ha. Ganyan. Okay. Okay. Oops. Parang ayaw din.
Maganda ang oops. Dapat naka-indent din yung descriptions. Huwag nang lagyan ng open and close ha. Okay. Okay. Copy natin yung formatting dito. Mhm. Ayaw makopy. Okay, ayaw niya. Okay. Lagay natin dito to record accrued expense on statutory contribution or fringe benefit. Okay. Yan. Kano to? For 180. For 180. Papansin yung mga adjustments, di ba? Pinag-usapan natin October, tapos naka-November sila. So, ibig sabihin, part talaga siya ng adjusting entries. And then, we're done with this one. Let's proceed. We have here retained earnings. Ito ay ang ating retained earnings. And therefore, ito ay definitely cash dividends. Ano ba yung purpose ng, for example, if meron tayong ang ingay ng manok? May dalawang purpose ang retained earnings natin. Number one is for investments. Ibig sabihin, yung pera na nalikom natin sa profit, pwedeng i-reinvest natin for business expansions or pangalawa for dividends. Ibig sabihin, ibinibigay natin sa ating mga stockholders or ang ating mga shareholders. So, ibig sabihin dito, hindi natin dapat kinukuha doon sa tinatawag nating ordinary share capital. Dapat kinukuha natin siya doon sa ating retained earnings. At ang tawag doon, okay, ang tawag doon sa pagbibigay ng parte ng kita ng kumpanya doon sa ating mga shareholders ay dividendo or dividends. Dividendo. Okay, so dividends po. Okay? So, retained earnings, hindi po siya kinukuha ha sa ordinary share capital. Earnings, tapos to ay cash dividends. Okay. This is cash dividends. Okay. Payable. Tapos, ano pwede natin to record dividend payable for the month. Ganun. Okay. Ayaw pa rin. Ayaw niya talaga ano, okay. This is 30,000. Okay. We're done. Wala na. So, akala natin tapos na pero hindi. Kasi nga, base sa ating problem here, ano yun? Depreciation expense of long-lived asset is 10% of the asset's cost per annum. Okay? Hindi po tayo nag-record dito ng percentage tax kasi hindi naman to non-VAT. VAT registered business to. Okay. Go back here. Expand natin to. So this is, gagamitin natin yung depreciation expense. Ano-ano ba yung mga depreciation expense na meron tayo dito? Ano mga depreciable assets specifically? Ano-ano yun? Et, ano mga depreciable assets dito? Itong store equipment at office equipment. Makikita natin to kasi meron silang accumulated depreciation and accumulated depreciation office equipment. So, doon yung clue na depreciable assets sila. At yung
Amount ng depreciable assets ay 10% of the cost per annum. Okay? So let's go back. Let's start with the depreciation expense of store equipment. Okay. Sana yun. Wait ha. Hindi natin siya directly na tatanggalin doon sa assets, okay, na equipment, okay, gagamitin natin ang isang expense account which is depreciation, store equipment, and then yung isa ay depreciation expense, office equipment. And then, ang katumbas nito ay accumulated depreciation, okay, accumulated depreciation, office equipment, okay. So, ang iba, ginagawa nilang simple entry, ganito ha. Although tama naman yun, eto ha, ganito, ganyan. Ha? Pakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ng iba. Sundin nyo na lang po ang instructions ko. Although tama pa rin man tong ginagawa. Okay, wala naman akong sinabi na hindi. Yeah, wait lang. Alignment natin. Okay. Ayusin natin. Same dito. Naka-record ba to? Okay. Ganyan. Ito ang tinatawag natin na ano? Ito po ang tinatawag nating compound entry. Okay? So pareho pa rin man siya kung iniisa-isa nyo pa rin siya. Okay, depreciation expense, accumulated depreciation, and depreciation, pareho pa rin, tama pa rin yan ang ginawa ninyo. Hindi ko po sinasabi na mali. Okay, wala pong nagsabi ng mali. Okay? Pero, susundin nyo po ang format ko. Okay? Kung pwede lang po, susundin yung format ko kasi titingnan ko yan, susundin nyo na lang po ang format ko. So kung ganito yung formatting ko, pareho pa rin man yan sila ng ganito, susundin nyo na lang. Huwag nyo na siyang isa-isahin. Okay? Huwag nyo siyang isa-isahin. Although tama pa rin to, wala na akong sabi na mali. Isahin nyo na lang po. Okay? I-compound entry ang tawag dito. Ito ay simple entry, isa-isa. Okay? So ang ginagawa po natin ay compound entry. Okay, again ha, compound entry po ang gagawin natin. So, tanggalin natin to. Mhm. Gagawin natin sa depreciation expense ay hahanapin natin dito. Ito yung mali kapag right after nito, maglalagay ka agad ng depreciation store equipment. Okay, ano yung nagkakaiba? Halimbawa, okay, atat na atat ka talaga. Nilagay mo lahat, although okay naman. Tapos, okay, lagay na natin okay na yung sinabi ko kanina na, okay, pwede kayo maglagay pero hindi kayo mag-post. Tama naman yun. Pero pagdating dito, kinompute mo siya kaagad, magmamali ka talaga. Okay lang na after this one, okay, para hindi sayang ang oras, gagawin nyo to, pero hindi ipo-post. Pero pagdating dito, wag na wag po muna kayong magko-compute. Kasi nga, at this point in time, hindi nyo pa man siya na-post. So, ano magiging basis ninyo? Dito kasi nagkakaroon ng problema. Hindi nyo pa man to napopost lahat kasi journalizing pa man. So, ano magiging basis ninyo dito sa depreciation expense? Okay? So, ngayon, technically, magtatanong kayo sa self nyo. Magtatanong kayo kay self. Sabi nyo, self, ano bang nilagay ko na depreciation expense? Hindi pa man ako nagpo-post. So, technically, pupunta talaga kayo dito sa problem. Pupunta kayo dito mismo sa beginning balance. Etong store and office equipment, which is mali. Mali kasi dapat ang magiging basis ninyo ay yung mga nakaposting na transactions katulad nito. Store equipment. So, store equipment tama. Pero pagdating dito sa office equipment, along the way kasi, meron kang binili na etong office equipment. So, nagkakaroon, hindi
hindi tama yung sagot mo. Kasi nga, nung una pa lang, atat na atat ka na, ang ginawa mo ay, nag-record ka na kaagad, tapos nirecord mo din siya. So technically, wala talagang laman other than beginning balance ang general ledger. So maging basis mo yung beginning balance. So hindi tama yun. So hintayin mo muna. So kung pwede after dito, yes, pwede ka nang maglagay nito. Hayaan mo muna na walang amount to. So pwede na ka lang maglagay ng ganito pero walang amount pa muna. Okay? Walang amount muna. Blanco muna to siya. Kasi nga, magpo-posting ka pa. Okay? So yun ang gagawin ha. So store equipment. So ano yung store equipment natin? 120,000. So ang sabi dito ay 10% daw. So ang gagawin natin ay ang etong 8 ha. I-multiply natin by 10%. Tapos i-divide natin siya by 12. Ang sagot ay 1,000. Again, ang ginawa ko kasi 10% per annum man. So yung per annum, ilang months ba sa annum? Okay, sa year. Di ba 12? So, multiply natin ba siya by 10, tapos i-divide natin siya by 12 since 12 months. So per month, okay, kaya natin dito at this moment 1,000. So itong 1,000 na to, ika-copy paste lang natin to siya. Lagay natin dito sa store equipment. Okay? Ganun lang. Then right after, ito din, depreciation expense office equipment. Okay, dito talaga nagkakaroon ng problema kasi ang ginagamit nila is itong 81,000. Hindi nila alam na may purchase pa, may additional pa yung equipment. Okay, lagay natin dito. Tapos, multiply natin siya by 10. I-divide natin siya by 12. So, this is 725. Okay, copy lang natin dito yung accumulated depreciation for office equipment. 1,000. So, lagay natin dito na ano ba pwede kong ilagay? To record depreciation for the month. For the month. Okay, yan.